Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Rapuls, shoutout kay Rapi Jan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagamat hindi kailanman nakilahok si Cao Tian sa pagbili at pagbebenta ng mga mahiwagang sining, siya ay isang puwersang umaasa pa rin ng pamilyang Zhou, kaya alam niya ang tungkol dito noong nais ni Zhou yung na makalakam ng pera para makabili ng mga sining ng mahika. Maya-maya, nang matapos ang pagbili, halos araw-araw ay lumabas si Zhou yung para uminom kasama si Han Sanchen. Sa pagkakataong ito, madalas niyang marinig ang tungkol kay Han Sanchen mula sa bibig ni Zhou Yung. At si Mr. Su ang salitang Zhou Yung na madalas na binabanggit, paano naging insensitive si Cao Sui. Inilibot ni Zhou Yung ang kanyang mga mata kay Cao Sui at mamulong, kung gayon, sa tingin mo, ilang tao sa mundong ito ang makakapagpakumbaba sa akin, Zhou? Maaari kang maging tanga. Pagkaraang matanggap ang kumpirmasyon ni Zhou Yung, natulala si Cao Sui. No wonder ganon kalaki ang reaksyon ni Zhou Yung, akala niya talaga medyo malupit si Zhou Yung nung una. Ngunit pagkatapos na maunawaan ang pagkakakilanlan ni Han Sanchen, alam ni Cao Sui na hindi ito ang kalupitan ni Zhou Yung, sa katunayan, sapat na si Zhou Yung para protektahan sila. Kung siya si Zhou Yung, baka napatay niya ng kutsilyo ang anak niyang rebelde. Madaling masaktan ang sinuman, ngunit ang masaktan ang isang taong may ganoong kataas na antas ng pagtatanim ay talagang tulad ng pagpunta sa kubo na may dalang parol at naghahanap ng kamatayan. Bukod sa pagkagulat ay bumuhos din ang malamig na pawis sa noo ni Cao Sui. Natatakot siya. Malapit na. Gaano kadelikado. Kung hindi siya pinigilan ni Zhou Yung dito ngayon, sa init ng ulo ng kanyang pamilyang Cao, baka nagkaroon siya ng matinding away kay Han Sanchen. Kung sila ay nag-away, ito ay magiging isang kalamidad. Ang pamilya Cao ay nasa malaking problema sa hinaharap. Ang suwail mo anak, ay, hindi ko talaga alam ang sasabihin ko sa'yo. Nagalit si Cao Sui. I tell you, if you ask for Mr. Su's forgiveness, then you will still have a place in the Cao family. Pero sa kabilang banda, kung hindi ka pinatawad ni Mr. Su ngayon, huwag ka nang bumalik sa pamilya ko sa Cao in the future, walang katulad mo ang aming pamilya ng Cao. Natarante rin si Cao Tian, paano niya naisip na si Han Sanchen ang maalamat na sunayan. Nagyabang pa sa harap ng iba ngayon lang daw kilala niya si Mr. Su. Ngayon, ito ay isang malaking kahihiyan. Ngunit kahit na ano, wala siyang pakialam ngayon, at umakyat sa Han Sanchen sa ilang hakbang. Mr. Su, I'm sorry. I'm sorry. I was blind. I was wrong. I was wrong. Please ignore me and treat me like a utot. Let you go. Halatang pinakawalan ka lang ni Mr. Su. Pero tumalikod ka at sinaksak ng punyal si Mr. Su, hindi naman talaga karapat-dapat pagkatiwalaan ang mga tulad mo, magpatawad pa, galit na sigaw ng exotic na dilag sa pagkakataong ito. Matapos marinig ito, si Cao Sui, na may kaunting swerte sa kanyang puso, naging ganap na desperado. Ikaw bitch, anong ginagawa mo? Ikaw, ang lakas ng loob mong saksakin si Mr. Su. Ang pangatlong tiyuhin ng pamilyang Cao ay napapikit din sa oras na ito at muling nagdedote sa kanya. Sa oras na ito, naiintindihan din niya ng malinaw ang sitwasyon. Walang magawa si Zhou Yung, alam niya na ang bagay na ito ay hindi na kasing simple ng paghiling kay Han Sanchen na humingi ng awa at makuha ang kanyang kapatawaran. Kayong dalawa, kunin mo ang buhay niya, maglakas loob kayong saktan ng kutsilyo si Mr. Su, mapapatawad ito ni Mr. Su, pero hinding-hindi siya mapapatawad ni Zhou. Cao Sui, may tutol ka ba? Walang tutol si Cao, ang taksil na ito ay nararapat na maparusahan sa pagtrato kay Mr. Su ng ganito, tsaka ginagamit niya ang kapangyarihan ng aking pamilyang Cao, kung magalit pa si Mr.
Su, ang pamilya Cao ay handang gumawa ng kasunod na kabayaran, sabi din ni Cao. Soy, Dad, Tito, wag naman. Sigaw ni Cao Tian, tumalikod at nagmamakaawa sa kanilang dalawa, nang makita niyang hindi siya pinansin ng dalawa, mabilis siyang humiga sa paanan ni Han Sanchen at hinawakan ang mga binti ni Han Sanchen. Mr. Su, Lolo Su, mali talaga ako, please, huwag mo akong patayin. Hanggat hindi mo ako papatayin, maaari mo akong maging baka o kabayo. Pagkakita nito, sinabi ni Han Sanchen, gusto mo ba talagang gawin ang anumang gusto mo? Pagkarinig na may turn of events, mabilis na tumango si Cao Tian, oo, kahit ano, Lolo Su, tanungin mo lang ako. Okay, kung nangako ka sa akin ng isang bagay, maaari kong isaalang-alang na patawarin ka. Anong meron? Pagkatapos mong bumalik, maging isang mabuting tao, matuto ng isang bagay na maaaring magpataas ng iyong kaalaman, at hayaan ang iyong isip na matutong maging mahinahon at mag-isip. Tulad ng sinabi ng tatay mo at ng tiyuhin mo, theoretically speaking, you do have the qualifications to inherit the family property, but you should not just let it become a theory, but you should be worthy enough to inherit it. Kapag nagpaalam na ang tatay mo sa mundong ito, ipagkakatiwala niya sa iyo ang kinabukasan ng pamilyang Cao, sa halip na piliting ibigay ito sa iyo nang walang magawa. I may investigate you, or I may send someone to investigate you. Kung magaling ka, wala kang dapat ipag-alala, but if I found you committing adultery, don't worry, I will let you go. Matapos magsalita, tumingin si Han Sanchen kay Cao Sui at Zhou Yong, kayong dalawa, ano sa palagay mo? Halatang nagulat si Cao Sui at Zhou Yong nang marinig nila ang mga salita ni Han Sanchen, at saka sila tuwang-tuwa. Nang dumating sa puntong ito ang mga bagay, sa katunayan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang huwag pansinin ang Cao Tian. Total anak at pamangkin nila sila, paano nila magagawa ang ganoong bagay kung hindi sila walang puso? Gayunpaman, ang moldite na batang ito ay talagang lumayo, naiwan silang walang pagpipilian. Ngunit sa ilalim ng gayong kawalan ng kakayahan, hindi talaga siya pinahiya ni Han Sanchen sa unang pagkakataon, paanong hindi ito mabigla sa kanilang dalawa, ngunit gusto din sila ng sobra. Mr. Su, nagsasabi po ba kayo ng totoo? Kung totoo man ay wala na pong sasabihin si Cao Sui, simula ngayon, kung gumawa na naman ng mali itong suwail na anak na ito, si Cao Sui mismo ang papatay sa kanya nang hindi na kailangan pang kumilos kay Mr. Su. Wala ring pagdadalawang isip si Zhou Yong at hinding-hindi maaawa sa kanya. Tumango si Han Sanchen, lumingon upang tingnan ang kakaibang kagandahan, at sinabi, babae, kailan ang tinatawag na kabayaran ng kawalan ng katarungan, ako ay magiging saksi ngayon. Kung hindi na ituloy ng dalaga ang bagay na ito, ang pamilya ni Cao Zhou ay magbibigay ng nararapat na kabayaran kay Girl Yu, at tiyak na ipatutupad ni Cao Tian ang sinabi ko sa hinaharap, kung may mali man. Naniniwala akong narinig ng dalaga ang sinabi ni Cao Sui at Zhou Yong, tumayo ka, ano sa tingin mo? Ang kakaibang kagandahan ay medyo hindi nasisiyahan, kung tutuusin, mahirap talagang tanggapin si Cao Tian. Ngunit nang makita ang ugali ni Han Sanchen, hindi na niya kayang ituloy pa ito. Sinaksak ni Cao Tian si Mr. Su, ngunit hindi man lang nasugatan ang batang babae, sa makatuwid, kung hindi papanagutin si Mr. Su, natural na walang masasabi ang batang babae. Ay si Mr. Yi. Tumango si Han Sanchen, at sa sandaling lumingon siya, sinagot agad ni Cao Sui ang kanyang mga salita. Mr. Su, hahayaan ko ang kasambahay na ayusin ang kabayaran para sa babaeng ito mamaya, huwag kang mag-alala, ang Cao ay hindi magiging maramo sa mga tuntunin ng kabayaran. Ngumiti din si Zhou Yong at sinabing, Kuya Su, wala kang dapat ikabahala, Cao Sui, wala na akong masasabing iba, ngunit siya ay palaging isang malaking gumagastos sa pera, mula noong sinabi niya na hindi siya magiging mademo, ang perang mawawala ay magiging higit pa. Panipi, tumango si Han Sanchen, okay, maaari mong pag-usapan ang kabayaran ng pribado, gumagabi na, bumalik na tayo at magpahinga. Pagkasabi nito, naglakad si Han Sanchen papunta kay Ivory at sinabing, ibalik muna natin ang babaeng ito. Tumango si Ivory. Maya-maya, kinuha ni Han Sanchen si Su Yingxiao at sinabayan ang kakaibang kagandahan.
Nang makitang paalis na ang tatlong tao, nakahinga ng maluwag si Joyong. Nakahinga ng maluwag si Joyong, Baiyu, medyo hindi nasiyahan si Joyong, Mr. Si Su ay nagtataglay ng mga kasanayan sa antas ng Diyos, at lahat ng mga pangunahing pamilya ay dumadagsa sa kanya. Ganon din ang natural na totoo para sa ating pamilya, sa madaling salita, kahit na mayroon tayong lakas ng loob at ayaw nating harapin ito, tiyak na hindi tayo tumatayo laban sa kanya, naiintindihan mo ba? Tumango si Kaosoy, naintindihan. Parang battlefield ang shopping mall, at puno pa rin ito ng mga intriga at intriga. Lahat ng tao ay parang napaka-harmonious sa ibabaw, pero sa totoo lang ay lantaran at patago silang nag-aaway. Take Han Sang-kian's matter this time as example, once Joyong hindi makakayanan ng mabuti sa Hanpuyuhan, Heposet. Tuldok, si Yong ay natatakot kay Han Sanchen. Tandang pananong, Han Sanchen. Sa madaling salita, maraming pamilya sa likod ng Han Sanchen. Ano ang mangyayari sa mga pamilyang magkasing laki kapag nalaman nila ang mga bagay na ito? Tiyak na gusto nila ito, at maaari silang gumising na may ngiti kung sila ay masaya. Ang dahilan ay napakasimple, lahat ay nakangiti sa isa't isa kapag weekdays, iyon ay dahil walang makakahanap ng anumang katumbas na dahilan upang magdulot ng pagkawasak. Saglit, hindi niya matiyak kung sino ang mga kakampi niya. Ngunit maaaring direktang baguhin ng Han Sanchen ang sitwasyong ito. Lahat ay maaaring agad na gamitin ito bilang isang dahilan upang ibalik siya ng direkta sa kabaligtaran. Pagkatapos ay ginagamit ito ng lahat para magkaisa at matapos muna. Siyempre hindi nila sinusubukang ilabas ang galit nila kay Han Sanchen, sinasamantala lang nila ang pagkakataong ito para maalis ang isang balakid at bilangin ito bilang isang balakid. Ito talaga ang pinaka nakakatakot kay Joyong. Maaaring hindi tayo tamaan ng mga panlabas na puwersa, ngunit malamang na masira ng mga panlabas na puwersa ang umiiral na balanse ng ating bilog. Sa makatuwid, kapag ang iba ay yamakap sa puwersang ito, dapat din nating piliin na yakapin ito, naiintindihan mo ba? Sabi ni Joyong. Tumango si Kaosoy, oo, naiintindihan ko. Intindihin mo na lang, sabi ni Joyong. Compared with large-scale means, halatang mas mababa ang Kaosoy sa Joyong, at siya mismo ay alam na alam ito, kaya para sa kanya, si Joyong ang talagang gumagawa ng malaking desisyon. Unti-unti ding lumaki ang pamilya Kao sa ilalim ng proteksyon ng pamilyang Zhou. Buti na lang at binigyan ako ng mukha ni Mr. Su at hindi na inatake ang Cao Tian sa pagkakataong ito, kung hindi, hindi ko mapoprotektahan ang anak mo, sabi ni Joyong. Tumango si Kaosoy, oo, hindi man lang sumagi sa isip ko ang sagot niya. Credit din ito sa relasyon mo sa kanya kamakailan, kung hindi, natatakot ako na baka hindi maganda ang pagtatapos ng araw na ito. Tumango din si Joyong, nakatulong talaga sa atin ang pribadong relasyon, okay, disiplinahin natin itong Cao Tian ng mabuti pagkatapos nating bumalik, ngayon, nakikita ako ni Mr. Su at ikaw at ang mukha ko, kaya matatapos na ang usaping ito, ngunit bukas, kung magdulot ito ng iba pang kaguluhan, maaaring hindi ito ganito, at ang ating mga pamilyang Zhou at Cao ay maaaring magdusa ng malaking kawalan dahil dito. Oo, huwag kang mag-alala, dinidisiplina ko ng maayos ang batang ito sa hinaharap. Pagbalik namin, magbabayad kami ng mas maraming pera, mga panlabas na pag-aari lang ito, dahil binigyan kami ni Mr. Su ng pagkakataon na malutas ang problema ng pribado. Ang kailangan naming gawin ay gawin ang aming makakaya upang maging maganda ang bagay na ito hanggat maaari. Ang bagay na ito ang nakataya ay hindi ang mukha ng aking pamilyang Cao at Zhou, ngunit kay Mr. Su, naiintindihan mo ba? Itong batang ito Cao Tian, kung makakapagligtas siya ng buhay, wala na akong ibang mahihiling pa, sa pera, magbabayad ako ng 3 beses na mas mataas kaysa sa normal na halaga. Alam ko rin na ang mga tao dito ay mga natatanging panauhin. Kung ang pera ay mas kaunti, hindi lamang ako makakapagbayad ng epekto ay mapagkakamalang isipin ng mga tao na minamaliit din natin ang iba pang mga pamilya. Tumango si Joyong sa kasiyahan, kung tutusin, isa siya sa mga umaasang pamilya na pinagkakatiwalaan niya, at isa rin siya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Medyo matalino si Kaosoy, medyo alam niya. Okay, yun lang. Bukod dito, magdaraos ako ng handaan sa aking tirahan bukas,
pumunta ka at kamustahin mo ang sikat na tindahan at hilingin sa kanila na magpadala ng 2 magaling na chef. I will entertain Mr. Su personally, you must come, and take Cao Tian with you, utos ni Joyong. Tumango si Cao Soy, huwag kang mag-alala, titignan ko kung may mas maganda pa sa araw at ibibigay ko kay Mr. Su. Matapos ayusin ang lahat, tumalikod na si Joyong at umalis kasama ang 2 niyang followers. Sumulyap din si Cao Soy kay Cao Tian, bakit nakatayo ka pa dyan? Hindi ka ba makabangon? Bagamat minsang nagkamot si Cao Tian sa bawat binti, hindi naman malubha ang mga sugat at mabilis siyang bumangon sa oras na ito. Narinig mo ba ng malinaw ang sinabi ko ngayon? Narinig mo rin ba ng malinaw ang makapangyarihang relasyon nito? Tanong ni Cao Soy sa malamig na boses, nanlulumo. Tumango si Cao Tian, tatay, malinaw na narinig ng anak ko. The word, sex, has a knife in your head. I hope you can learn from this lesson. I don't want something like this to happen again in the future. Naiintindihan mo ba? Oo, third brother, take this brat back for medical treatment. I'll make arrangement for the cook and dinner tomorrow. Oo, kasunod ng mga pagsasaayos ni Cao Soy, mabilis na umalis sa eksena ang pamilya ng Cao. Sa oras na ito, sa kabilang panig, sina Han Sanchen at Ivory ay inihatid din ang kakaibang kagandahan sa pintuan ng kabilang patio kung saan siya nakatira. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!